Papunta kami ngayon sa isang abandonadong megabila sa Italia, nasa tuktok ng bundok. Kasama ko si Luke dito sa Italia. Interesado ako sa lugar na ito dahil alam ko lang na may kamanghamanghang mga pinta at fresko sa kisame. Pero kailangan pa naming tuklasin ang iba pa. Matarik dito. Oh, grabe. Mahaba-haba rin ito. Kita mo agad ang bundok sa magkabilang gilid. Isipin mong araw-araw kang magmamaneho o maglalakad paakyat dito. Ang laki pala dito. O sige, heto na. Tara, galugarin natin ang lugar na to. Oh, ayan na yun. Sige, hawakan mo ang camera. Ang laki, look! Oo, sobrang laki ng tore at kulay rosas talaga ito. Grabe. Tingnan mo yung ari-arian na yan. Sa gitna ng mga burol ng Italia, natuklasan namin ang isang palasyo na itinayo ng isang mayamang negosyante ng marmol at kung ano ang nakita namin sa loob ay talagang nakakagulat. Pumunta kami dito dahil narinig namin ang tungkol sa pink na palasyo na makasaysayan at may kaugnayan sa pamilyang konektado sa tren ng marmol. Matapos ang mahabang lakad sa bundok, narating din namin ito. Sa likod ng damo at katahimikan, nahanap namin ang daan papasok. At diyan nagsisimula ang kwento ni Koso. Hindi isang hari, hindi isang maharlika, kundi si Ginoong Koso, isang lalalaking konektado sa Italianong marmol na gamit sa paggawa ng mga monumento, simbahan, at palasyo sa buong bansa. Noong panahong iyon, ipinatayo niya ang villa bilang pahayag, isang tore sa lambak na may mga arko sa bintana at pinintang kisame. Nakakagulat kung gaano karami pa ang nandito. Noong taon na iyon, bumagsak ang negosyo ng mobile transportasyon. Simula noon, parang iniwanan na talaga ang palasyo. Taon-taon, dumarating ang huling bayarin na may parehong mensahe, Attenzione Nesenyente de Pagare. Wala nang natitirang babayaran, ngunit napakaraming iniwang alaala. Maligayang pagbabalik sa Bros of Decay. Ako si Luke at ipapakita namin sa inyo ang isang kamanghamanghang bagay dito sa Italia ngayon. Talagang hinahangaan ko ang gusali sa likod namin. Nagsaliksik kami tungkol dito sa mga may-ari at estilo at nalaman naming neo-medieval ang Italianong gusali. Ang nagpapaspecial dito ay ang pinagsamang iba't ibang architectural na estilo sa Italia sa pagdaan ng panahon. Tingnan mo ito. Hindi ba't kahanga-hanga ang tore na yan? Ang astig talaga nito at mas inuuna ang estilo kaysa sa gamit dito. Oo. Kaya makikita mo yung maliit na nakausli sa gilid na walang silbi. Nagdadagdag ito sa mismong gusali, pero makikita mo ito sa mga lumang kastilyo at medieval na kuta. Makikita mo ito bilang parang tore ng bantay at pati na rin ang palikuran. Oo. Dito, ito ang palikuran. Oo nga, ito talaga ang palikuran. Oo, Ipapakita namin sa inyo mamaya, pero ito ang palikuran. Grabe. ang astig talaga ng itsura at gustong-gusto ko na kulay rosas din lahat. Oh, Isang medieval at neo-medieval na panaginip, ganito namin ito nakita online. oh. At iyon din talaga ang naging pangarap ng mga taong nagtayo o gumagawa ng mga gusaling tulad nito. Noong panahong iyon, ipinapakita nila ang kanilang yaman at antas sa mga kasamahan. Ito ang harapang pintuan. Napag-usapan mo na ito, di ba? Oh, ito rin yung rain chain na meron sa Hapon. Oo. Para sa akin, para lang ito gabay ng ulan at maiwasan ang malakas na tunog kapag umuulan. Pero ang mga ito ay gawa sa plastic, Oo. kaya medyo peke ito. Peke ito pero nagagawa ang tungkulin. Ilalagay ko dito sa taas ang video mula hapon na nagpapakita ng magagandang Japanese rain chains na dinisenyo para sa isang gusali. Tara, pasok tayo sa loob, masasabi ko, ipakita natin ang gandang ito. Tiningnan din namin yung maliit na gusali pero sa kasamaang palad, mahigpit itong nakasilyado. Hindi tayo makakapasok.
Hindi nga ito mukhang kamalig. Parang isa pa itong tirahan o kung anuman. Oo, mahirap sabihin kung ano talaga yon. At meron din siyang mga gothic na bintana at lahat ng iyon. Oo. Gusto ko ito at ito ang pangunahing atraksyon na ipapakita namin ngayon. Malamig agad dito sa loob pero ayos lang kahit nasa labas ay mga 20 degrees Celsius. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit iniiwan ang mga gusaling ganito kasi mahirap silang painitin, mahirap magdagdag ng heating pagkatapos ng ika-19 na siglo nung itinayo sila. Marami sa mga bagong medieval na gusali sa Italia ay inabandona o nangangailangan ng malaking gastusin para mapanatili. Oh, tingnan mo, meron tayong unang fresco. Isang napakasimple, pero maganda pa rin naman ito. Oo, kamangha-mangha ang kondisyon ng mga fresco dito. Oo, talagang napakaganda pa rin ang pagkakaalagaan nila. Makikita mong bumabagsak na ang gusali sa maraming paraan. Oh, ano itong mga cabinet dito? Oo, ang cabinet ng mga gamit, ang cabinet ng mga tools. Ang dami talagang gamit sa bahay. At saka, parang pelikula ba ito na real? Grabe, wala akong alam dito. Ang astig. Oo, parang ito rin yung postura na nakita natin dati, di ba? Laruan ito na pwedeng buuin ng mga bata. Oo. Oh, ewan ko. Tila sina Eresto at Maricini ang may-ari ng gusaling ito. Pero wala pa kaming nahanap na may kaugnayan sa mga bata o ganoon. Hindi. Wala ring larawan ng mga bata, ano? Marami kaming nakita. Pero wala talagang mga larawan ng mga bata. Wala. Oo, astig talaga itong cabinet na ito. Oo, tingnan mo. Puro bote, lahat walang laman. Baka sa huli ng pamumuno nila, naging mga alkoholiko na lang sila at ang dami nilang bote. Ang mga Italyano, kung sakaling bumisita ka sa Italia, kung hindi ka pa nakakapunta dito, magugulat ka. Ang dami ng tao na gusto kang painumin ng alak buong araw. O pakainin ka buong araw. Pumunta kami sa isang random na restaurant, 2 araw ang nakakaraan. Hindi pa namin tinitingnan ang menu, pero agad kaming binigyan ng 8 putahe at singil ay 30 euro lang. Shout out kay Roberto. Lumabas kaming busog mula sa restaurant. Sige, silipin mo ang kwarto na papasukan natin ngayon. Isang kamangha-manghang fresko. Oo, napakaganda ng pagkakapreserba. At parang isang Romanong panaginip. Oo, hindi siya mukhang medieval o parang wala siyang impluensya ng medieval na makikita mo sa labas ng gusali. Mas ramdam dito, gaya ng sabi mo, parang Romano o Renaissance. Siguro nga, Renaissance. Nakita ko rin yon at marami silang ipinintang architectural na tampok doon. Parang nagpapalaki pa ito sa pakiramdam ng silid kaysa sa tunay nitong sukat. Kamangha-mangha ang fresko na ito, kaya ipininta ito kasabay ng pagtatayo ng gusali. Itinayo ito mula 1,800 at 80 hanggang 1,910. Ganito rin noon, ang mga pintor mula Milan at Genoa, mga bihasa sa ganitong sining, ay pumunta rito at ipininta ang bawat silid. Hindi lang ito ang makikita natin. Lahat ng silid dito ay may mga fresko gaya ng karaniwan sa mga palasyo sa Italia. Ito ang panalo, talagang nakakamangha. Ang nakakalungkot, Luke, makikita mong naghihiwalay na ang mga ladrilyo doon. oo. At ang mga pader ay nagkakabiyak, bumubukas sila. Kaya posible na hindi na talaga maliligtas ito. Hindi, pero mahal din ang pagpapanumbalik nito. Hindi ito praktikal o matipid. Hindi. Ito, isang chandelier na gawa sa tansong-tanso na naging electrical noon ay nagpapakita rin ng korona. Nasa ibabaw yon, medyo marangal. Wow! Gusto ko talaga itong piraso at tingin ko lalagyan ito ng kerosene noon. At pagkatapos ay nilagyan nila ng ilaw doon. Malamang kasing tanda na ng gusali ang chandelier na yan. Anong kwarto ito talaga? Parang dining room ang pakiramdam. Oh, Dati sigurong may mesa rito sa gitna. naiisip ko talagang may Italianong pamilya na naghahapunan dito. Oh, yung fireplace. Tama, yung salamin. Oo! Gusto mong magdagdag sa salamin? Tara, simulan natin doon at pagkatapos ay umikot tayo ng kaunti. Oo, Oh. oo, ito ay isang bagay. Tama.
Oo, kasi hindi namin napansin. Sabi namin, "Uy, ang ganda ng frame na 'to." Pero kapag tiningnan mo sa taas, meron siyang asymmetrical na disenyo kung saan isang bahagi lang ito. Ang dami niyang detalye. Kamangha-mangha rin ang helmet ng knight na may nakasulat na Libertas. Ibig sabihin ay kalayaan. Naniniwala akong ito ay isang buong walnut. Mukhang gawa ito sa walnut na kahoy na may bahagyang burnished gilding sa gilid. Maganda ito. Siguro ay mula pa sa huling ikalabinsyam na siglo. Oh, Kamangha-mangha. talagang maganda pero pagkatapos hindi ko gusto ang fireplace na ito. Pero una, Kailangan naming magbahagi ng ilang nilalaman, gaya ng kasaysayan ng mga taong ito. Sina Ernesto at Marizini ay nasa industriya ng marmol at ang Italian marble ay pinahahalagahan ng mahigit 2,000 taon. Ginamit ng mga Romano ito para ipakita ang kapangyarihan, nilagyan ng bato ang mga lungsod. Noong Renaissance, naging simbolo ng prestihiyo ang marmol at ginamit ito sa paggawa ng mga estatwa, haligi at magagarbong loob ng simbahan at palasyo. Ngunit ang marmol ay hindi lang sining, isa rin itong industriya. Umaasa ang mga komunidad sa bundok sa quarrying, pagputol, pagkinis, at pagdadala ng malalaking tipak sa lungsod at pantalan. Maliit ang kita, delikado ang trabaho, at nakadepende sa demand at lohistika. Kapag bumagal ang konstruksyon at naubos ang kontrata, agad ang epekto. Mahaga ang palasyo dahil yumayaman lang ang marmol kapag ino-order at inililipat. Hindi ito ginawa ng Maharlika kundi ni Ginoong Koso na may koneksyon sa mundo ng marmol. Ginamit niya ang arkitektura at karangyaan para ipakita ang tagumpay. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang kanyang husay at ambisyon kahit wala na siya. Sa industriya ng marmol sila yumaman, kaya nabili nila ang lugar na ito. Pero para sa isang tao na nasa industriya ng marmol, ang pangit naman ng piraso mo. oh, sa unang tingin parang, ay, marmol na fireplace yan. Pero paano ba ginawa yan? Kahoy ito at manipis lang ang marmol. Napakaliit. Mukhang hindi mo makikita ang dugtungan dito. Maganda pa rin ang piraso na ito, ganun na lang. Pero kung ikukumpara mo ito sa ibang mga lugar na napuntahan natin at kung saan ipinakita natin ang mga marble na fireplace, ang mga Italian marble na fireplace ay world class talaga. Para sa nagbebenta at may-ari ng industriya ng marmol, ito ay sablay. Oh, sang-ayon ako. Sa isang normal na bahay, babagay ito ng maayos. Sa tingin ko. Oh, maganda rin yan, di ba? Metal ba talaga yan? Oh, metal talaga yan. Wow, ang ganda ng mga dahon, ukit, at mga scroll dyan. At dati itong marble na busto. Oh, naniniwala akong dati ito rito. Oo nga, ito ay parang isang uri ng florera na sa kasamaang palad ay nabasag. Tingnan din natin ang mga likhang sining dito. Oo, hindi ako sigurado kung ito ay, hindi ito isang painting. Hindi lang talaga. Larawan lang ito. Mukhang kay Pelgrim ito. Oh. Hindi ito painting. Oo nga, print din ito. Maganda pa rin ang likhang sining na ito, kahit lumang gamit at antigong bagay lang. Pero karamihan ay naalis na. So nandito ang tatlong hiwalay na upuan. Napakanipis ng disenyo, mukhang tunay na Italyano. May talim sa pader. Nagtataka rin ako. Wow, nakasabit pa rin. Maganda rin ang wallpaper. Uy, dati rin itong chandelier na nakasabit. Saan kaya? Oo nga. Pareho ang disenyo ng mga kurtina, panghawak at salamin, pati na rin ang maliit na detalye ng burnishing gaya ng nakikita mo. Napakaganda at gusto ko kung paano sila bumabagsak at kung paano sila nakaayos at naka-extend mula sa bintana. Wow, oo, napakapangit na mesa. O itong mga pintuan ba ay, Magbubukas ito at mga bintana ito. Makikita mo ang bukirin at bundok sa likod dahil kamangha-mangha ang tanawin dito. Kaunti na lang ang natirang kasaysayan dito at sa itaas kung saan natin nakuha ang kwento. Dito rin namin nalaman ang kwento ni na Ernesto at Marizini.
Pero ikukwento pa namin ng mas detalyado ang kwento nila mamaya sa video. Pero sa ngayon, tingnan muna ninyo ang mga larawan. Oo, gusto ko ang larawang ito. Mas magiging Italyano pa ba ito? Isang Vespa, dalawang lalaking maayos ang bihis. Napaka-Italyano talaga niyan. Mukhang masayang road trip yan. Oo, baka siya yung ama, anak, o iba pa. Sige, tingnan natin. Maraming litrato dito. Mukhang mula sa bakasyon ang mga ito. Oh, yan ang nakuha ko sa mga litrato. Mukhang isang lawas sa Italia o kung anuman. Ito ay Genoa, sa tingin ko. O baka ito rin ay Garcia. Hindi ako sigurado. Garda, mukhang nakuha na nila. Ang mga babae. Baka nandito si Maricini. Tingnan mo siya at ang maganda niyang speedboat. Malamang mayaman sila noon. Hindi talaga mahirap. Hindi biro para sa bulsa yan. Hindi. Talagang hindi. Magkakaroon tayo ng mga pagkukumpuni sa bahay na nakatayo sa bundok. Ang ganda naman. Ang ganda ng koleksyon mo. Ang ganda ng koleksyon mo at laging masaya. Maraming larawan, tunay na kwento ang naipapakita. Isang malit na orasan. Oo. Ang ganda ng kwarto, tingnan mo. Oh. Oo. Gusto mo bang tingnan ng mga upuan? Gustong gusto ko talaga yung isa doon. Ito, oo. Oh, ang astig talaga ng upuang yun. May maganda ring pang itaas dito. Oh, ang ganda ng ukit. May mga spring din sa loob, gaya ng dati. Oo, at meron din. Hindi ko akalaing ganito ang kaso. Ilang upuan lang ang pinagsama ngayon. Oh, magaganda pa rin sila at magkakaiba pero ito lang pala ang naiiba. Oo, maghintay tayo. At hayaan mong ikwento ko pa sa iyo ang tungkol dito. Parang silid ito sa gitna na may magagandang fresko. Tiyak. Hindi kasing ganda ng nasa tabi mo. Hindi, pero tiyak na makulay ito. Gustong gusto ko ang mga painting na nandito. Oo, parang tag-init ito. Tapos si Bella parang taglamig. Oh, may isa pang fresco sa Portugal na nakita natin kung saan ipinapakita ang 4 na panahon. Oo. Pero ito, wala. Siguro para ito sa equinox o kung ano man, hindi ko alam. Oo, maganda siya. Oh, Madalas nila yang gawin. Nakita ko rin sila sa Italia kung saan pinipinta nila ang 4 na panahon. Ipinapakita rin nila ang parehong eksena sa iba't ibang panahon, kaya nakaka-interes. Oo, may maganda tayong cabinet dito. Gusto ko talaga yung rehas sa harap nito. Puno ng mga libro. Magandang amoy yan. Puno ng mga libro. and pagkatapos, magpatuloy na tayo. Oo. Dahil talagang interesante ang mga bahaging ito. Hindi ako makapaniwala. Tignan mo. Parang mga pinto ito na posibleng ginamit para sa isang cabinet. Pero sila'y Pampalamuti. napakanipis ng pagkakagawa. Oo, kahoy talaga to. Wow! Ang ganda. Hindi namin mahanap yung cabinet na pinaglalagyan nito. Sayang, gusto ko pa namang makita. At heto rin, may mesa na may ganitong disenyo. Oh. Kawili-wili. Kawili-wiling kwarto. Pero wala akong ideya kung para saan ginamit ang kwartong ito. Sa tingin ko, kaunting kwento sa gitna. Oh, Yeah. ito ang pasilyo. Bumalik ka muna. Ang gaganda ng fresko dito. Gustong gusto ko. Pwede kang maglakad sa bahay at kahit saan ka tumingin, makikita mo ang ganda sa kisame. Pwede kang humiga sa upuan, itaas ang ulo at mangarap. Mukhang may kaunting uling din sa kisame. Parang nasunog dito sa kwarto na to. Parang may kaunting amag. Posibleng amag. Oo, baka hindi na tayo dapat magtagal dito. Oo, Maganda. ganda ng mga kurtina. Oh. At may isa pa tayong fireplace dito na napagpasyahan nilang lagyan ng isa pa sa harap. Anong ibig mong sabihin? Medyo kakaiba yun. Ano masasabi mo doon? Oo, isa rin yan sa ganun.
Para sa akin, mas maganda ito kaysa sa nasa dining room. Tiyak. Oo. Pakiramdam ko rin mas matibay ito. Oh, mas matibay talaga ito. Grabe. Ang ganda at nakaka-relax ang kwartong ito. Oh, Oh! Si Arsto, Ernesto at Maricini ay narito para mag-enjoy sa isa't isa. ay gusto ko talaga ang mga bintana nito. Oo, mukhang may konting stained glass. Siguro sticker lang. Oh. Sa tingin ko, oo. At nandito pa lahat ng mga baso. Sige. Oh, may ilang alak syempre. Tama. Oo, ano pa? Italia ba ito? Dapat kang uminom ng marami. Teka, tiningnan na ba natin to? Oh, Umuulan ng niebe. Mula rito, pwede ka ring pumasok sa hallway. Tapos babalik ka sa kabila. oo na. Sige, Sige, baba tayo ulit. tingnan natin sa ibaba. Tingnan mo kung gaano karaming kahoy ang meron sila dito. Oo, Oh, siguradong sapat na yan para sa taglamig. oo, kaya nilang tamaan ang bahay nila nun. Oh, isang maliit na bariles. Oh, ang cute naman yan. Siyempre, saan tayo papasok? Sa kusina ba? Oo, Isang kusina sa silong. karaniwang Italyan na kusina. Oh, Palaging sobrang puti at maraming espasyo para magluto. Wala na akong masasabi. Napakakaraniwang Italyan na kusina, sobrang dumi na ngayon. oh. Pero ito marahil ang pangunahing kusina nun. Hindi. Tama. Tingnan mo yung washing machine na yan. Oh, nakita ko yun. Napakaibang klase at maliit na washing machine yan. Oh, grabe. Konting kilo lang ng labahin ang kasya doon. Oh. Uy, ang ganda ng marmol niyan. Ito. Pinakamagandang marmol na nakita natin sa bahay ito. Oh. Para sa mga industrialista ng marmol, ayan. Congratulations. At yung lutuan dito at dito, oo, ang ganda. Nandito pa rin yung pinggan. Dito. Oh, hindi masyadong marami dito. Hindi. Wala masyadong makikita. Kaya hindi na siguro. Huwag na tayong magtagal dito sa baba. Nagugustuhan ko yung lutuan dito. Oh, Para maglaban ng basahan at damit nila, sa tingin ko. wow. Tara, balik tayo sa itaas. Dahil may mga kamanghamanghang kwarto, kaming ipapakita sa'yo. Pero dito sa mga hagdang ito, napansin ko rin yung mga detalye na, Oh, naakma sa, paano mo nga ba sasabihin, sa rehas ng hagdan. oo, yung rehas. Ito, ang ibig mong sabihin. Oo, Oh, wala ka nito sa taas. napaka-interesante ng detalyeng yan. Oo. Baka dito lang ito. Siguro para sa hangin lang. Oo, Naisip ko rin yon dahil hindi ito ang unang beses kong nakita ang mga detalyeng ganito sa hagdanan papuntang basement. ang ganda. Tingnan natin sa itaas. Oh, Tingnan natin kung saan sila natulog. Ingat ka. Oo, pinagdedebatehan lang namin kung bakit may kakaibang biga na tumatakbo sa buong bahay. At ang napagkasunduan namin ay malamang isa itong uri ng suporta o biga. oh. Sumusuporta ito sa gusali mula sa magkabilang panig at umaabot sa kabilang kwarto na pinuntahan natin kanina. Oo nga. Pati dito, pati patayo. Oo, siguro nagkakabitak at bumabagsak na yung gusali, kaya sinuportahan nila ito sa ganitong paraan. Kawili-wili. Oo, nakakawili. Kakaibang pagpili. Ibig kong sabihin, oo, patay na o gumuho na ang gusali. Tama. Mas maganda sana kung nagawa mo ito. Pera. Pera. Ito, una. Tara. Dahil ito marahil ang master bedroom. Sa tingin ko, oo, o baka yung huling kwarto. Mukhang ito na ang last na kwarto. Yung huling kwarto. Pinakamagandang kwarto, magaganda rin ang kisame fresco. Oh, at muli ang condition ng mga ito. Nakakamangha. Oh, ang ganda ng pagkakashade. Ramdam mo talaga. Oo, nilagyan nila ng anino at detalye. Oh. Yan ang ganda dito. Oh,
Gusto ko talaga yung mga gintong guhit dito. Oo, hindi talaga yan pininturahan. Oh, May estilong elemento sa fresko. Oo, at maganda rin ang kwarto. inisip namin na baka ito ang huling kwartong ginamit. Pero Oo, hindi ito ang master bedroom. Napagdesisyonan namin. Mamaya namin ipapakita ang master bedroom. At oo, syempre, may magandang vanity. Laging hindi dapat palampasin sa mga ganitong lugar. Mga lugar. Wallpaper. Isang rolyo ng sample na wallpaper. Sa tingin ko, maganda ang kurtina dito. Wow, ang astig nitong piraso na to. di ba? Isa itong lumang mesa para sa pag-aahit o paghuhugas na ayos lang gamitin. May mangkok dito, tapos pupunuin mo ito ng tubig. Pwede kang mag-ahit, maghugas ng muka, o gawin ang kailangan mong gawin sa gabi. Oo, wala namang laman dito. Pati brush pang ahit at gamit nandito pa rin. Baka ito si Ernesto, di ba? O ang kanyang lolo, o tatay. Isa sa dalawa. Hindi pa natin masyadong nakikita ang mga litrato ng mga taong ito. Hindi. May kaunti pa tayong litrato na nahanap. Karamihan tungkol sa bakasyon ng mga taong ito. Tingnan mo, may steam locomotive. Ang astig, siguro nasa bakasyon na naman. Diyos ko. Ang astig talaga. Oo, maraming larawan ng bakasyon dito. Pero ang nakakaintriga dito, bakit iniwan ang lugar na to? Yan ang tanong. At nahanap na namin ang sagot. Nalugi ang kumpanya nila ng Marble Transportation, mga taong 89. At daan-daan ang mga hindi na bayarang bayarin dito sa ilalim. Sa huling drawer na tiningnan namin. At itong buong tumpok ng mga bayarin ay puro hindi bayad at meron pang isa dito. Kaya gumawa sila ng napakalaking utang. At sa tingin ko, iniwan na lang nila lahat dito. At wala ng pera para ipagpatuloy pa ito. Na talagang kamangha-mangha dahil mula noong 2007, wala nang nakatira dito. Interesante ito, lumang tiket ng tren. Ayos yun. Oo, mula ito sa Milano papuntang Accienta Caquata. At ito ay 1,200 Italian lira. Oo, gustong gusto ko ang mga tiket ng tren na ito. Sige, gusto ko lang silipin ito sandali. Ito, napakamarupok, napakaganda. Wow, at ginagawa pa rin ito sa likod mo. Siyempre, hindi mo pa ito nasusuri. Parang ito na ang huling lift bed sa bahay. Totoo. Parang mas parisukat lahat sa Italia. Oo, gusto ng Italiano na parisukat, ang Pranses naman ay bilog. Alam mo ba kung ano yon? Para yan sa mga ilaw. Sa tingin ko, switch ng ilaw yan. Sana may ganitong switch kami sa bahay. Kapaki-pakinabang ito. Mas convenient sana kung di ko na kailangang bumangon sa kama. Tapos meron tayong drawer dito na may salamin. Nakakabit dito. Sa isang napakalaking libro. Nakapatong sa diksyonaryo mo. Diksyonaryo, Italiano, Ingles. Siguro nag-aaral ng konti. Tingnan mo. Maganda ang kurba natin sa itaas. Talagang maganda. Mga damit na puno ng damit, tingnan mo yan. Lahat ng jacket, lahat ng gamit ni Ernesto ay nandito pa rin. Sosyal si Ernesto, marami siyang magagandang damit at jacket. Ang dami. Sige. Mula rito, pwede tayong pumunta sa susunod na kwarto, sa master bedroom. Ito ang master room kung saan sila natutulog at ginagawa ang mga bagay-bagay. Ngayon, parang bitin ang pakiramdam sa kwarto. Pero itong fresco, Ito ay isang bagay. maganda ito. May isang taong maraming ginawa dito. Gamit ulit ang Romanesque na estilo. Sa tingin ko, ito ay isang bagay na kaya nilang ipagawa noong nag-hire sila ng isa sa mga pintor na ito. At pagkatapos, ay sinabi lang nila kung anong klaseng estilo ang gusto nila para sa bahay nila. Pwede pang mag-chandelier dyan. Yun ba yung nakita natin sa ibaba? Ayokong ilagay yun sa ibabaw ng kama ko, pero parang delikadong chandelier yun para ilagay sa ibabaw ng kama. Pero posible.
Alam mo naman, may mga tao talagang kakaiba. Oh, at napakagandang marmol na fireplace. Gusto ko talaga ang mga upuang ito na tinitingnan natin. Oh, ang gaganda talaga ng mga ito. Magaganda silang nakapila sa kalsada. Ang makukulay. Malaki para sa vanity. Oh, ang ganda pa rin ng pag-ikot nito. Oh. Pagkatapos, puno pa rin ng gamit ang cabinet. Oh, mas marami pang mga dokumento at papel doon sa ibaba. Hindi mo pa tiningnan doon at pangit pa rin ang pagkakagawa dito. Dito. Ayos at magkatugma ang lahat. Tara dito tayo. Ginagawa mo ba? Ginagawa? Nakita mo na ba ang paninda ng Bros of Decay? Hindi, mga kaibigan, kaunting pag-promote lang sa sarili namin. Bros of Decay na paninda, pwedeng tingnan. May t-shirt, hoodie, sombrero, bote ng tubig kami. Tingnan ang link sa description. Suportahan ang channel at tulungan kaming mag-explore sa pamamagitan ng Bros of Decay na paninda. Si Luke ay may isa am colorblind. Anong kulay ito? Medyo kulay abang may pagkabughaw ito. Pwede ka bang umikot? Siyempre, tingnan mo yan. Maganda rin talaga ito. Oo, tingnan mo ang iba-ibang kulay. Gusto ko sila, kaya subukan mo, gawin mo lang. Pero nandito na tayo sa huling kwarto ng lugar. Tipikal sa Italianong kama ang mataas na headrest at footrest at manipis at makitid ang mga ito. Iyan ang karaniwan. At maganda ang kahoy, maganda talaga ang disenyo. At ayan, ang kisame ay muling pininturahan ng buo. Muli, isa pang fresco. Oh! Magandang piraso ng pagpatay. Nandito pa rin ang pagkamakasarili. Ito ay isang napaka-prinsesang salamin. Masasabi ko, Oh, gusto ko ito. Kahit parang may painting dito. Sa tingin ko, bata o kahit sino ang gumawa nito. Pwede rin siyang mukhang professional. Oh, ang ganda. Ito na ang huling kwarto sa ikalawang palapag. sandali, nakita mo ba ito? Oh, ito ba ay mula sa... Oh, ito ay isang tore. Ay, grabe, grabe. Dito lahat ng damit ng babae nakaloob. Tingnan mo, Oo, pati mga damit nila ay nandito pa rin. Iniwan nila lahat ng damit nila, kaya siguro buhay pa sila ngayon. Oo, hindi ko alam bakit hindi nila kinuha ang mga gamit na ito. Magandang alaala rin ang mga ito. Oh, pareho lang, di ba? Oh! Kasama na naman yung maganda. Oh, babae. Oh, sige, akyat na tayo. Oh, Ang huling palapag, nabanggit ba yung stained glass na bintana sa baba? Sige, akyat tayo! Oh, tingnan mo. Tandaan mo ba yung usapan natin sa banyo? oh. Ito yung maliit na nakausli. Oh, Yung tore sa gilid, sobrang liit na kubeta. Nagagamit naman siya kahit paano, pero nasa labas ang lababo. mas maraming natakpan na bintana. Pansinin mo kung paano dinisenyo dito, tulad ng nakausling hagdan at mga kahoy na gawa. Ang galing talaga. Pupunta yata tayo sa attic. Oh, may ilang kwarto pa dito. Mga nakakaintrigang kwarto. Lalagpasan ba natin ito? Oo, ibig kong sabihin, tumitingin-tingin lang naman ako. Gusto ko yung mga frame na yon. O para sa mga frame ng kama. Mga frame ng kama ito. Oo, nilagyan nila ng tipikal na Italianong medalya dyan. Oo, parang isang banga ng mina. Oh, pati itong kisame. Mas parang Portuguese. Oo, Yung paraan ng paglalagay nila ng hangganan dito. hindi ko masabing maganda ito, pero may dating at klase rin. Sa tingin ko, magiging maganda ito kung mapupuno ang kwarto na ito. It's very hot. It's hot? Yeah. Ah. Madaling uminit dito mula sa labas, pero pwedeng maging maganda talaga. Gaya ng sabi mo, kung maganda ang dekorasyon. Siguro mas maginhawa ito kaysa sa isang Renaissance na malaking fresco, kahit maganda naman yon. Ano yon? Toilet brancher?
Kung may magandang fresko, magiging maganda. Oh, wow. Interesante ang kwartong ito. Oo, mababa ang kisame dito. Ha? May natulog dito sa itaas at magaganda ang mga kama. Oo, magaganda sila. Mas maganda pa nga. Mukha silang Italiano pero may palamuti sa itaas. Na parang Pranses sila. Oo, sigurado. Oh, kayabangan dito. Ang gaganda ng paninda na yan. Pati yung baul doon. At itong fresco, ibig kong sabihin, ang ganda talaga. Hindi pa tapos sa tingin ko. Hindi. Mga balahibo ng paboreal. Oo, balahibo ng paboreal yan. Pero parang tulip o iba pa. Alam ko kung anong disenyo ang gusto ko at sa hindi ko alam na dahilan pakiramdam ko bagay na bagay siya dito sa kwarto. Oh, Kahit kakaiba ang kwarto na ito. wala akong problema. Okay lang din matulog dito. Dati itong attic na ginawa nilang kwarto. Eksena ba ito ng isang aktibidad? Eksena ba ito ng isang aktibidad? Hindi. Hindi naman. Hindi. Hindi na ito umiikot sa kasamaang palad. Malungkot. May isa pang kwarto dito rin. Tignan mo. Oh, nandyan yung huling kusina. Di ba? Oh, Uh. parang hindi matatag. Oh. Bakit may dalawang kusina sa bahay? Italiano sila. Ano pa nga ba? Siguro mas napapadali noon. Oh. Oh, malamang yung kusina ng pasta. Tapos sa ibaba naman yung kusina ng karne. May isa pang napakaastig na ipapakita namin sa iyo dito. Ang pagpasok sa tore. Tara na. Wow. Tingnan mo yung hagdanan. Oh, komportable dyan. Sino ang gumawa nito? Oh, sig. Oh. Kailangan mong pumunta rito kasi gusto mong umakyat sa taas. Oh. Ang astig ng piraso na yan. Oh, maganda yung piraso na yan sa baba. Pati na rin yung maliit na kalan. Oh, Meron ding ilang mga peklat dito. oo nga, sigurado ring nanghuli sila. Ibig kong sabihin, nakatira sila sa magagandang gubat. Sige, aalis na ako. Anong ginagawa natin? Pwede mo bang ibigay ng ganito sa pagitan ng mga hita ko? Oo, nakuha ko na. Oh, yeah. Nakuha ko na. Sige, tuloy mo. Sige, ganito. Aba, maligayang pagdating sa tore. Nandito na tayo. Ang ganda-ganda dito sa itaas. Parang may 6 na pong bintana dito at makikita mo ang buong lambak. Bukas itong isa. Oh, namuhay talaga sila sa isang napaka-espesyal na lugar. Oh. Ang ganda nito. Diyos ko. Medyo mahamog. Ang ganda at mahamog ng araw ngayon. Gustong gusto ko. Sige, sa tingin ko, tapos na talaga nating libutin ang lugar na ito. At salamat sa inyong lahat sa panunood ng video natin ngayong linggo. Ang ganda ng neo-medieval na lugar na nilibot natin. Kung nagustuhan mo, i-like, mag-subscribe, at mag-comment. Kita-kits ulit sa susunod na linggo para sa bagong episode. Paalam! Tingnan niyo ang